Tulog pa ang umaga, gising na sila. Hindi kriminal, pero nakakulong sa kwadradong bakal. May tahanan sila sa probinsya, pero kalahati ng buhay nila tinitiis sa maladisyertong lupa. Ito ang mundo ng mga sakada mula sa Aklan. Taon-taon, tumatawid sila ng dagat patungo sa mga tubuhan ng Batangas, Laguna at Pampanga. 6 na buwan sila sa ganitong tirahan, 700 siksikan sa mga malapugong container van. Sinong mag-aakalang may batang makakatiis sa buhay na ito? Alas 5 ng umaga, ibinaba ang hagdang magdadala sa mga sakada sa tubuhan. Isang bata ang nasa dulo ng hagdan. Siya si Udong, 10 taong gulang at tubong Aklan. Manggagapas din ng tubo ang kanyang tatay at 2 kuya. Alas 6 na ng umaga nang marating namin ang tubuhan. Para mas madaling magapas ang tubo, sinusunog muna ito. Nagbabaga ang lupa pero tuloy sila sa paggapas. Mataas pa kay Udong ang mga tubo, pero eksperto na siya sa paghawak ng gulok. Si tatay daw ang nagturo sa kanya. Tulad ng kanyang anak, 10 taong gulang lang din si Mang Elyong nang magsimula siyang magtrabaho. Sakada rin daw ang kanyang mga magulang. Sa probinsya raw nila, minamana ang buhay sakada. Pagtungtong mo ng 11, pwede ka nang humawak ng gulok. Ano po tinapos ninyo? Ay, wala na. Wala. Wala? Wala. Hindi kayo pinag-aral? Wala. Ba't daw? Iwan ko. Kaya mga tigulang ko. Hindi ko alam eh. Basta nung ano kayo, nung 10 kayo, nagtrabaho na kayo. Hindi marunong sumulat o bumasa si Mang Ilyong. At walang pinag-iba ang kanyang mga anak. Ni kinder o grade 1, di nila naranasan. Ayaw man nila eh. Mahirap yung wala man yung panggastos man eh. Nagsama lang sa akin ng trabaho. Para man may pagkainin man ang mga kapatid namin. Ha? Hindi po talaga sila pwedeng pag-aralin? Ayaw man nila ako mag-aral. 3,000 kada buwan ang kinikita ni Mang Elyong sa paggagapas. Anumang kayod daw ang gawin ng kanyang katawan, kulang pa rin ito. Paano'y bukod sa pagkain, may utang pa silang binabayaran. Mahigit 20,000 pesos ang utang ng pamilya ni Mang Elyong sa kanilang amo. Utang na ilang taon na nilang pilit na binabayaran. Taon-taon na yan. Kahit yung kaya, balik-balikan na. Yung taon. Kung ayaw nung kaya yung katawan, di mapahinga na lang. Pag hindi nyo na kaya, sino na palit? Yung mga bata na, ako man mapahinga. Sa susunod na taon, toka na ni Udong para magbayad ng utang. Bata sa paningin, pero parang matanda kung kausapin. Ano mas gusto mo? Laro o trabaho? Trabaho. Yeah. Mas gusto mo magtrabaho kaysa maglaro? Oo. Bakit? Hindi, maganda ang trabaho. Makita ka ng pera, yung laro. Wala ka makakita doon. Anhin mo naman ang pera. Ang bata-bata mo pa.
May pambili ng bigas, kung walang bigas. Pambili ng bigas? Eh, hindi naman dapat. May trabaho naman si Papa mo. Eh. Si Papa na muna lang bibili ng bigas. Hey, matanda na. Ano na? Matanda na. Matanda na si Papa. O ikaw naman, bata ka pa. Yun nga, ako naman ang dadason sa kanya. Ako na magbibili ng bigas. Kasi? Nahawan ako sa kanya. Nahawa ka kay Papa mo? Siya lagi nagtatrabaho. Kaya ikaw naman magtatrabaho? Eh, hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Hindi. Yung bata kami, siya na papakain sa amin. Yung matanda na siya na mapakainin namin. Sa edad na 10, kinalimutan na ni Udong ang paglalaro. Aniya, sa susunod na taon nga raw, hindi na siya bata. Ibig sabihin, malaki ka na next year. Oo. Pag 11 ka na, malaki ka na nun? Basta kay kuya na akong malaki. Yung nakapula kanina. Kuya Romel. Matanda na si Kuya Romel? 14 lang si Kuya Romel, matanda na yon? Oo. Matapos ang 5 oras, huminto muna ang mga sakador para magpahinga't kumain. Hinanap ko si Udong at dito ko siya natagpuan. Ilang ulit man niyang sabihing matanda na siya, hindi may kakailang isa lang siyang pagod na bata. Makaraan ng 1 oras, balik na naman sila sa trabaho. Paubos na ang gagapasing tubo. Lahat ng magulang may ipinapamana sa kanilang mga anak. Madalas, edukasyon, lupa o mga ari-arian. Pero sa kaso ni Mang Elyong, utang lang ang pamana niya kay Udong. Ano bang gusto mo maging paglaki mo? Wala, trabaho lang. Anong trabaho? Tulad ni Papa, may tatrabaho dito. E di, habang buhay mo hanggang tumanda ka, gusto mo maggagapas ka na lang? Tubo lang ang matamis sa tubuhang ito. Hindi lang si Udong ang batang tila naligaw sa mundo ng mga sakada. Si Toto, di tunay na pangalan, matanda na sa pangangatawan pero 16 anyos lamang. Tulad ng pamilya ni Udong, may minana ring utang si Toto. Pero kung kay Udong buong pamilya tulong-tulong sa pagpasan, si Toto mag-isang pambayad utang. 4,000 pesos ang inutang ng tatay ni Toto sa kanilang amo. Pero imbis na siya ang magtrabaho, si Toto ang pinadala niya para bayaran ito. Ba't hindi si tatay? Doon sa bahay. Ano bang trabaho ni tatay? Wala. Ano naramdaman mo nung time na sinabi niya yun sa'yo? Parang iyak ako kunti. Yun lang. Ba't ka naiyak? Kasi akong sumama dito kapag hindi ko pa naranasan dito sa kada. Takot ako. Kaya kahit gusto nang magpahinga ng kanyang musmus na katawan, sige pa rin si Toto sa pagbabayad utang. Ay, kita ko kilas gabitas, oh! Kasi yung dire kita ka. Tapas? Pagkatapos ng 12 oras sa tubuhan, balik sila sa barracks. Sa biyahe pa uwi, di mo na makikilala kung sino ang bata at sino ang matanda.
Mainit man sa loob ng container van, bihirang lumalabas si Toto. Parang batang ulilang takot na takot sa kanyang paligid. Hindi raw niya malilimutan ang unang araw niya sa barracks na ito. Isang patayan ang kanyang nasaksihan. Nakukudkod kami para tupalim yun. Yun. Biglang bumaba sa kanyang barracks. Bagong gising. Ngayon, tinaga niya yung taong kumukudkod nga. Tinaga niya yung taong Dito. nagkukudkod eh. Oo. Patay. Anong Gusto sabi? kong makauwi kapag may pakpak lang dito, makauwi na sa amin, sabi ko. Pero anumang dasal ni Toto, hindi siya makaalis. Kailangang tapusin ang kontrata at bayaran ng utang ng ama. Wala pa dito. Ang problema, di naman niya alam kung magkano nang kinikita niyang pera. Sa sistema kasi ng sakada, hindi nila nahahawakan ng pera. Lahat ng sweldo, buwan-buwan, nililista lang. Sir, ba't hindi niyo binibigay yung sweldo ng buwanan? Ay, kasi pag dito mo ibigay, iubusin lang nila sa inom. Ah, ganun. Oo. Ay, dapat doon sa pamilya. So ano po ang sistema ninyo? Sinasuma lang. Kung ilan ang kinita, pinakikita sa kanila. Oo. Pag humingi yung pamilya, pinadadala doon. Yung sweldo. Sa Iniwas. diretso sa pamilya. Lahat ng gastos ng sakada sa pagkain at damit, pwedeng utangin sa grocery ng pag-aari ng kanilang amo. Ikakaltas na lang daw ito sa araw ng sweldo. Eh, siyempre mas mahal kapag kayong bumili. May discount din. Pero hindi nila yung binabayaran ng cash, parang utang. Kailan nila babayaran? Pag sa uwian na. Kung tutuusin, di naman ganun kaliit ang kinikita ng mga sakada kada buwan. Nagkakaproblema lang sa mga luhong kanilang inuutang. Si Barcelito talaga, dito sa payday na ito, quincenas, di ba? Opo. Ang kinita niya, 3,879.40 centavos. Pero hindi niya ito mauuwi lahat. Kasi meron siyang... May bali siyang Magkano yung bali niya? 465. 465. May kas-advance kasi. Halimbawa ito, galing pa sa Aklan. Galing pa sa Aklan. Ito yung utang pa galing sa Aklan. Bago pa siya nagtrabaho, may utang na. Anong gagawin mo sa pera makukuha mo? Bibilan ko sila ng mga pasalubong. Anong pasalubong? Gusto ko sana TV. Mga magkano lang ina-expect mo? Baka mga... walang... City. Anim na buwan na ang lumipas mula nang magtrabaho sa tubuhan si Toto. Matatapos na ang kontrata, matatapos na ang kalbaryo ng bata. Lapit ng uwian eh. Makikita ko naman yung mga pamilya ko. Hindi ka na malulungkot. Hindi na. Minsan ba umiiyak ka pag... Oo. Ngayon na nga, umiyak na eh. Ba't ka naman naiiyak? Wala. Ha? Wala. Bakit nga? Kasi... Saya lang. Babalik ka pa ba dito? Hindi na. Kaya ko na. Ang iyak, oh. Sa puntong iyon, hindi na ang sakadang si Toto ang nakita ko, kundi isang batang naligaw sa marahas na mundo ng tubo. Anong pinagdadasal mo para sa sarili mo? Hindi para sa pamilya, ha? O hindi para maski kanino, hindi para kay tatay, hindi para kay nanay, para sa'yo. Anong pinagdadasal mo? Gusto ko lang yung buhay kong masaya. Yun lang. Ano ibig sabihin ng masaya? Yung may kaibigan ako lagi. Yung kasama ko. Yun. Yun lang. Oo. Pasalubong mo? Sa loob ng kanyang container van, ipinakita sa akin ni Toto ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Isang pares ng damit na inuunan niya gabi-gabi. Sabi ko, pag umuwi na ako, isuot ko.
Tulad ng karaniwang araw ng gapasan, sa truck agad nagsampahan ang mga sakada. Pero hindi ito karaniwang araw ng trabaho. Paano'y hindi gapasan ang kanilang pakay ngayon, kundi Punta kami po sa dagat. ito na ang huling araw ng kontrata ng mga sakada. Pagkatapos ng 6 na buwang pagtatrabaho, malaya na sila sa tubo. Sa barracks naman, abala na ang lahat sa pag-iimpake. Kahit hating gabi pa ang biyahe pabalik ng Aklan. Bakit nagpapagupit pag-uwian? Kasi mahaba yung buhok eh. Para pagkakita ng misis mo, ay, kagwapo naman itong asawa ko. May pera pa. Ano kuya? Magkano? Bukas pa nila matatanggap ang kanilang sweldo, pero kahit di pa hawak ang pera, nilalapitan na sila ng tukso. Pulutan ba yan? Pulutan? Ha? Anong pang tulak? Gin lang? Bilog? Bakit may inuman? Selebrasyon? Oo. Iuwi na eh. Uwian na ba? Bukas. Ito ang pinakamasayang araw sa buhay ng mga sakada. At ang pinakamasaya sa lahat, ang 2 bata. Paki kuya. Si Toto maingat na nag-impake ng damit at biskwit na pasalubong. Ngayon, magagamit na niya ito. Si Udong, sinuot ang pinakamagarang damit at sapatos. Higit pa raw sa Pasko ang hatid na saya ng araw na ito. Alas 10 ng gabi, binigyan ng bawat isa ng pamasahe at panggasto sa barko. Ito ang unang beses sa loob ng 6 na buwang pagtatrabaho na makakahawak sila ng pera. Tay, ano ibilin nyo? Limang daang sakada ang sinamahan namin pauwi. Sa dagat ng mga tao, nakita ko si Udong, nakikipag-unahan din para sa pinakamasayang biyahe ng taon. ₱300 lang ang allowance na binigay sa kanila sa barko. Di pa man nangangalahati ang biyahe, ubos na ito. Mahigit 12 oras ang biyahe. Marumi at masikip man ang barko, mahimbing silang nanaginip sa oras ng kanilang pag-uwi. Saan ka natulog kagabi? Si Toto pumuesto malapit sa bukana ng barko. Talaga nandito ka sa malapit sa labasan Bakit? Ha? Para una-una makakalabas. Excited ka na? Ha? Malapit na ba? Malapit na? Malapit na. Si Udong, sa dagat ko natagpuan. Ay, ayan na nga! Ilang ulit pa kaya nilang tatawirin ang dagat na ito? Kailan kaya sila tunay na makakauwi? Ba't yung bag nyo? Oo. Para pagdating doon, kauna lang sa service. Alas 6 na ng gabi nang dumaong kami sa Aklan. Naghihintay na ang mga bus na magdadala sa kanila sa bahay ng kanilang amo.
Si Roger Saradulla ang kontraktor ng mahigit 700 sakada sa Aklan. Dati rin siyang sakada. Wala naman akong balak talaga noon na magkaroon ako ng negosyong ganito. Basta ang akin lang na makaraos ako kahit katapos lang ako ng high school. Sariling sikap. Pinagsabay ninyo. Naggagapas kayo at the same time nag-aaral? Nag-aaral ako hanggang Friday, tapos Sabado at Linggo nag-extra rin ako sa parking na yun. Napakahirap talaga ang trabahong tinatawag na sakada. Pero kung talagang totoosin mo, hindi naman tayo nakatali lagi sa kahirapan. Kung alagaan lang natin ang ating pangarap. Marami sa mga sakada tulad ng tatay ni Udong, kasabayan lang ni Roger noon. Pero ngayon, siya na ang nagpapasweldo sa kanila. Kasi ang sakada talagang number 1 na yun sa pinakamahirap na trabaho. Pero pinakamasipag na tao talaga ang pumapasok diyan. Problema siguro kung bakit sila naghihirap. Dahil kulang na nga yung kinikita, natuto pa magsugal, may mga bisyo. Madaling sabihin, mahirap gawin. Higit sa bisyo, may mas malaki kasing kalaban sa sweldo ang mga sakada. Ang utang na matagal nang nagbabaon sa kanila. Alas 10 ng gabi, oras na ng swelduhan. Limpak-limpak ang salapi sa mesa, pero iilan lang ang naibubulsa. Marami napupunta lang sa pagbabayad utang. Isa lang ang tanong sa puso ni Toto nung mga oras na iyon. Pagkatapos ng 6 na buwang pangungulila, mababayaran na kaya niya ang utang ng ama. Dito. 14,280. 14,280 ang kinita niya. Kaso lang, meron siyang mga bali. Sa cash advance. Cash advance. Ano yung cash advance, sir? Bali, paunang bayad. Parang utang. Dito pa lang. Magkano to? Dito Before pa pa lang siya nag-work? nag-advance na siya. Okay po, nag-work pa. Bago siya magsimula na magtrabaho, may utang na siya. 4,000. 9,215. 215 yung binali niya. Binali niya lang. Plus 4,000. Plus 4,000 na utang. Equals? 13,211. 13,000. 1,323. Ang alin po? 21 yung natira niyang sahod. Nasa sahod. Pagkatapos ng 6 na buwang kalbaryo, 1,000 lang ang nakuha ni Toto. Kaya na ako. Na ano? Nabayaran ng utang ng tatay ko. Katulong naman ako sa kanya. Pwede na yun. Oo. May 1,000 ka pa. Umaga na nang matapos ang swelduhan. Si Mang Elyong, tatay ni Udong, ang isa sa mga huling sinwelduhan. Sir, magkano po yung kinita niya? Ay, yung tonelada pala. Yung kinita nila, 175 tons, 0.61 times 85, nasa 14,926. May pending ba kami? Pero meron po ba siyang mga binali o mga cash advance? Meron siyang cash advance niya 5,500. Saka yung isang taon niya, pinati nilang 3 mag-ama. Nasa 4,000 yon, kaya 1,350. Saka yung pamasahe na papunta, yung 3 yung yung asawa niya, 2 anak, yung isa libre na doon sa 900 to 7. So lahat-lahat ang niya 9,533.50. Yung kantin niya 12,333.68. So ang kinita po niya 14,926.85 centavos. Kaso lang meron siyang utang na 21,867.18 centavos. So may utang pa siya sa inyo na 6,940. So ang kanyang kantin. Ilang ulit kumang ulit-ulitin ang pagkukwenta, sadyang wala talagang may uuwing sweldo ang tatay ni Udong. Halos 7,000 pa ang natira sa kanilang utang at kailangan niyang mangutang pang muli. Kumuha ng kasabang para pang-biling bigas, pang di mangutang. Mangungutang po kayo ulit? Oo, wala po. Bigas ay pupuwi
No, palay. Bigas, palay. Palay. Kano pa utang ninyo? Abot na yung 10,000. 10,000? Wala. Mga ilang... So, balik kayo ulit ng Batangas next year? Oo. Ulit-ulit. Ulit-ulit. Ayaw mo pa. Ulit. Ulit ang bayad. Ito ulit na yung balikan ko na yan. Hanggat di makabayad? Oo. Habang nagbabayad utang ang tatay ni Udong, sinubukan naman ni Toto na maghanap ng mabibili sa kanyang 1,000 kinita. Yung TV na. TV sana ang pinapangarap ng bata pero 5,957 price eh, 5,700 6 na buwang inasam ni Toto na makabili ng munting regalo para sa kanyang sarili. Pero naubos na sa utang ng ama ang perang dapat sanay sa kanya. Sa halip na TV, binilan na lang niya ng mga plastik na laruan ng kanyang mga kapatid. Sa tuktok ng bundok nakatira si Toto. Masaya siyang sinalubong ng mga kapatid. Wala doon ang kanyang ina. Kapapanganak lang daw nito sa kanilang bunso. Nadagdagan na naman sila ng pakakainin. Makaraan ng ilang minuto, dumating ang tatay ni Toto. Ito. Isang tanong lang ang naglaro sa aking isipan nang makaharap ko ang tatay ni Toto. Paano niya nagawang ipambayad utang ang anak? Wala pa bang trabaho hanggang ngayon? Ay, wala ko. Wala eh. Kung minsan lang na yung kapatid ko na yun na kung saan yung mayroong sa construction eh, sinasabihan niya ako, pumasok ka doon. Eh, pag natapos naman, wala naman. Ubos na naman ang kita. Wala naman. Oo, may nebe. Ayon kay Mang Armando, labag daw talaga sa kanyang kalooban ang pagtrabahuin ng anak. Si Toto raw ang nagpumilit. Eh, kako hindi talaga pwede eh. Bata ka pa kako eh. Sabi ko sa kanya. May katawan naman ako tay eh. Kaya lang, mura pa sa edad, sabi ng ganon. Ay, paano kung papayagan ka doon eh. Dati kako nung nakaraang taon eh, binabawal ko kako ang minor de edad na sa ganyang trabaho. Eh, sabi niya tay, paano kung wala na tayong makain, minor de edad ba yun? Sabi ng ganon. Mabalik ka pa ba dito? Hindi na, kaya ko na. Naalala kong muli ang takot na batang nakausap ko sa tubuhan ng Batangas. Ito ba ang itsura ng batang gustong magtrabaho sa tubuhan? Iniwan ko si Totong may dasal sa aking puso na sana tuluyan na siyang makalaya sa mapang-aliping tubo. Sa kabilang barangay sa Balite, Aklan, masayang umuwi naman si Udong at ang kanyang pamilya. Pero sa kanilang pagbabalik, wala silang nadatnan. Nawasak daw nung bagyo ang bahay nila. Makikitira lang kayo ngayon dito? Oo. Tapos hanggang kailan po? Kung makakakuha akong bahay, paman ako din. Pero di ba may utang pa po kayo? May utang pa kayo? May utang. So ano pong plano? Ano pong gagawin yung trabaho dito? Ay wala na. Walang trabaho. Isa lang ang ibig sabihin nito. Sa susunod na taon, kailangang magdoble kayod ni Mang Elyong. Kailangan na ring magtrabaho ni Udong. Nakauwi na si Udong, pero sa unang araw ng kanyang pagbabalik,
hinarap siya ng mapait na katotohanang sa utang sila nakatali. Mahigit 4 na milyon o isa sa bawat 6 na batang Pinoy ang tulad ni Udong. Mga batang nagpapanggap na matanda, nilalagpasan ng kamusmusan, tumatanda sing bilis ng tubo sa tubuhan. Marami ng batas ang nilikha para pigilan ang child labor sa bansa, pero patuloy itong nagaganap. Hanggat may mga kumpanyang tatanggap ng mga bata, may mga magulang na magpupuwersa sa kanilang mga anak. Hanggat maraming pamilya ang baon sa utang, mas pahahalagahan ang obligasyon kesa edukasyon. Hanggat walang paggalang sa karapatan ng kabataan, ang paglalaro ay tuluyan na nilang makakalimutan. Hanggat ginagawang tama ang mali, si Udong kailanman ay hindi makakauwi. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.